Kabayan, ito kabayan, Hyundai Venue 2019 model. So ang gagawin pala natin kabayan, yung pintuan sa likuran. So ito yung bago niya. Ito yung bago yung molding. Ito siding molding sa pintuan at saka yung bumper. Yung bumper sa lugar lang, hindi na kailangang kulayan yung bumper. So ibig sabihin sa likod, tingnan natin. Tapos magkano din ang cost niya kabayan ha. Ito Hyundai Venue 2019. Ito yung i-repair natin. Ito pasok yan siya kabayan ha. Pasok. Ito yung i-repair natin na bakal. Ito yung bago. Ito bago din to. So ito hindi na pinturahan to wala nang nakalagay, pero meron kailangan i-repair to siya kabayan. Tanggalin natin to, sama to sigurado. So ang bayad pala nito kabayan ha, pakita ko sa inyo yung bayad nito kabayan, 1970. So sabihin natin na 2,000 yung babayaran nito. So nasa 80 ito. Wala nang blending yung pintuan ha, kasi malayo lang yan eh. So ito blending siguro to, blending, parang walang blending din eh. Ipakita ko sa inyo kabayan, yan lang kabayan, ito lang. Saka yung bumper, yan lang, 80 mahigit. So kabayan, ang technique natin ito, parang hindi na ako gamit ng yung hilahin to, yung machine. Tapos hindi din tayo bubutas dito. Titingnan lang natin ito, subukan ko muna to. Ito tanggalin natin to, ito itong wrapper na to, tanggalin natin. Tapos baka mayroon tayong bakal doon pang sundot, itulak na natin yan, sigurado yan. Tapos masilya na agad. Ganun ang style natin ha. Saka na tayo magtanggal dito, tanggal natin yan, saka na yung bumper tanggalin. So subukan natin, pakita ko sa inyo. Masilya na yan sa kabayan, lilihain lang natin tapos masilya na agad. So ito mga boss, dalawang patong tayo mga boss no. Sinilihan muna natin yung unang patong natin, tapos patong tayo ulit ng masilya. Kasi ang mangyari kasi kabayan, pag yung one time lang yung masilya, yung medyo malaki-laki ito eh, ang mayroon talagang butas-butas. So ibig sabihin pag mag-primer ka na doon, mayroong klaro yung butas-butas. So mas maganda yung dalawang coating ng masilya para sigurado yung butas dyan, walang butas-butas yan, sigurado na. Okay, tapos pahiram mo ng itim yung papasok-pasok sa mga butas-butas, okay na yan. Okay, ganun lang kabayan para sigurado talagang malinis pag i-primer natin yung sasakyan. Tapos ng lihan yan, automatic okay na yan siya, primer na yan. Tapos ito naman dito, itong mga clip na ito kabayan talagang masisira yan, hindi talaga maiwasan hindi masira katulad dito. Yan o, yan o, bihira lang talaga pag mga Hyundai matibay kasi yan. Ito hindi nasira, ito sira. Yan, kaya lang mayroon kang sigurado katulad nito, biak na yan walang lakas na yan. So yung mga clip ng mga Hyundai talagang matibay yan, believe ako sa mga Hyundai, sa mga molding na yan tulad nito. Yan, tatanggalin pa natin yun pero walang problema to si kabayan kasi may bago din yan, yung molding na yan. So walang problema, ito bago din. Okay, pag Hyundai matibay talaga, mga Kia, yung mga bumper na yan tingnan mo yung bumper hindi basta-basta masisira yan, yung bumper na yan yan ang believe ako. Hindi katulad sa Toyota, lalo na yung Toyota Corolla sa mga old model, mahirap yan, saglit lang yan, lalo yung harapan masagi konti sa gutter, sigurado yan nakauka na yan. Pag mga Hyundai matibay yan, Kia, okay, saka Honda din malambot.
ito kabayan, nalihan na natin ng 120 na machine yan. Ito yung gamit natin. Ito 120 to siya. Tapos ngayon, final na yan siya kabayan na. So hindi na tayo magmasilya ulit. Ang gawin natin, maglihan na tayo ng black na. Mano-mano na siya na 120 pa din. Pagkatapos ng 120, 180, 320 na ganito pa din. Tapos pagkatapos ng 320 na black, gagamit naman tayo na ng machine na 120 din. So buuhan na yan siya. 120 last, 320 na last dito. 320 na machine. Kasi mas kwan siya, pino siya pag machine ang gamitin sa 320 kaysa dito. Kaysa gamit tayo ng black na 320, hindi sa pino. Mas maganda yung machine na 320 pang final. Tapos primer na siya. Ano na yung technique. Maraming salamat kabayan. So yan kabayan, primer na yan sa kabayan ha. Yan ha. UV primer, kahit UV primer yan, sapul yan. Kabayan, yung handle pa natin kabayan, hindi natin natanggal kasi nagka-problema sa loob. Ito kabayan, explain ko nito. Ganyan ang forma niyan kabayan ha. Itong ano to, bracket sa loob to. So ipakita ko sa inyo kung paano nangyari. Yan, tanggal na to. Bali tinanggal ko lahat, pati yung decor. Decor tinanggal ko lahat to kasi yan, pinilit ko na nga to kabayan kasi hindi nga to matanggal. So ang nangyari ganito, pakita ko sa inyo ha. So ganito ang nangyari kabayan. Ito kabayan, para explain ko sa inyo para makaintindihan kayo, maintindihan niyo kung paano ko ginawa. Ito. So itong lock kabayan, ganyan ang lock, ganyan ang forma niya ha. Ito sa loob to ha. Yan. Pag luwagan mo to, itong butas na to, sa loob yan, ito. Tanggalin mo to, automatic siya. Yung kitin nito, kukurong din siya, ganun. So ganyan, tanggalin mo to. Tapos kukurong to kitin na to, yung kitin dito, tapos matatanggal mo na to. Tapos mahihila mo na to siya. Ang nangyari, yan, nahila na yan. So natanggal na natin to. Ang nangyari, hindi to nahila kasi nga nasira to. Ito sa loob, ito naputol kasi kalawang na. So ang nangyari, hindi nahila. So ang ginawa ko, kaya nainitan ko to, itong bakal na to para maghiwalay dito sa itim. Para kasi pag ito yung sisirain natin sa loob, mahirapan tayo. So pinainitan ko to. Ang nangyari, doon ko sa loob pinainitan, kasama din siya. Nasunog ko, sasagin ko, i-repair natin to. So, yan, katulad yan, hindi mo matatanggal pag hindi yan maurong. Pag normally, pag ito, pag luwagan mo na to, automatic matatanggal mo yan. Matatanggal mo na. Nangyari kasi, ganyan lang, hindi mo na kasi ito nakaipit, natanggal to, nasira ko. Sira, yung thread. So, papalitan natin to, ito. Ganun lang ang style. Ganyan yan ah. Hindi matatanggal tong bolt kasi nakapit yan. Ganun lang yan siya. Ganun ang style kabayan na tinanggal natin yun. So, palitan na natin to kasi pag i-repair natin yan baka masira pa.